Amen. So at this point, let us just greet someone. Okay? Sa pag-upo po ninyo, extend your hand sa inyo pong katabi. Nasa likod, nasa harapan. Hallelujah. Sa biyaya ng Panginoon. Thank you, Lord, for your grace. Amen. And for those who are joining us via Rock, we welcome you also. And we pray that in God's house, you will experience really how it is to find home, find rest, and find life. Hallelujah. Hallelujah. Pakisabi nga po sa inyo pong katabi, find home, find rest, find life in Christ Jesus. Amen. So napakabuti po ng Panginoon. Sino po ang excited sa gagawin po ng Diyos sa araw pong ito? Amen. Sino po ang excited sa gagawin po ng Diyos sa kanyang buhay sa araw na to? Amen. Pakisabi sa iyong katabi, I'm excited for what God will be doing in my life today. And everyone says, Amen and Amen. Palakpakan po natin muli ang ating pong Diyos. Siya po ay karapat-dapat sa lahat ng ating pong papuri, pagsamba, at pagdakila. It's already the last Sunday po of the month. Napakabilis po ng panahon. At tayo po ay pinapalalahanan ng Diyos na patuloy na magtuon ang atin pong mga puso, lakas sa Diyos. No, wag po nating sayangin ang pagkakataon na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen. And today, being the last Sunday of the month, we will be closing the series that we have been discussing. At ang title po nito is Because God is Forever Loving. Sabi nga natin, because God is forever loving. Okay, for those who are joining us for the first time, we welcome you to Reign in Life. And I pray really that this message, although this is the first time that you're joining us, nawa ay mangusap ang Diyos sa puso po ninyo, hindi po si Pastor Mel, kundi po ang Spiritong Banal. Ang siyang patuloy na mangusap sa puso po ng bawat isa. Okay, so let us read our main text. 1 John chapter 4, 7 to 11. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. In this, the love of God was manifested towards us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Praise God. In verse 10, in this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Let us pray. Father, we give you glory and we give you praise for this wonderful morning that you have given to us. We pray, Lord, that you will minister to everyone, regardless of their level of faith, regardless of the depth of their relationship with you. Alam ko po, Panginoon, ikaw po ang katugunan sa lahat sa buhay po namin. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, patuloy po ninyong bigyan ng kauhawan ang bawat isa na nandito, maging ang mga naka-join sa amin via Rock, that everyone will really focus their attention to you and not miss out what you will be telling us. And we will not miss out what you want to do to us and through us. We bring back to you all glory and all praises. In Jesus Christ's name we declare, Amen and Amen. So dito po sa atin pong kinover na text, ay hinango po natin yung pong mensahe na pag ang Diyos ang patuloy na nagmamahal sa atin, then there would be a response. God's grace that He chose, He preferred to love us, agape, pinili niya na tayo ay ibigin, we can experience, hallelujah, that this love causes things in our lives to live for Him. So it causes us primarily to love. Sabi nga natin, ang pag-ibig ng Diyos na aking patuloy na nanaranasan ay nagiging dahilan para siya ay ibigin ko. Or para ako ay magmahal. No, hindi lamang ang Diyos, kundi po maging ang atin pong kapwa, lalong-lalo na po ang atin pong mga kapatid sa Panginoon. So this
a God who is forever loving us, causing us to love. We've covered na ang pag-ibig ng Diyos, hallelujah, it causes us, letter L, to be living for God. Hindi po mapagkakaila. Pag ang Diyos ay nagmamahal sa atin at unawa natin yan, we will live for God. We cannot say that we love God if we are not living for Him. Diba? The same thing with those that are around us. We cannot say that we love our parents if we do not value, diba? Their life in us. All the more God. Dahil yung mga magulang natin ay expression po sila ng pag-ibig at kalinga ng ating Panginoon. Hallelujah. Bakit gumagalaw to? Okay, letter O is that the love of God causes us to obey Him. Once again, someone who knows the love of God cannot say that I won't obey God. That cannot be. When you say you love God, you will obey God. At hindi po mahirap ang sundin ng Diyos. Bakit? Ito po ay resulta ng pag-ibig niya sa atin. So the only time that we can say that we cannot obey God is the moment that God will not love us, and that will never happen. Can I hear an amen? Kanina while we were worshiping God, sabi po doon how wide, how deep the love of God. And kanina, the picture that God was showing me is that even in the point of your weakness, even in the point of your pagkadapa, in the midst of you stumbling, naroroon ang pag-ibig ng Diyos. Para ano? Para tayo ay mapaalalahanan bumalik sa Kanya. I'm reminded of the parable of the prodigal son. Ang layo niya, di ba? Ang layo niya sa kanilang tahanan. Pero naalala niya kung gaano kabuti ang kanyang tatay. He remembered, why am I here? Why am I far? Buti pa yung mga alipin ng aking ama, pinapakain sila. Kaya ang sabi niya, babalik na lang ako. So yung pagkaunawa doon sa grasya ng kanyang ama, naging resulta para siya ay bumalik. So everyone here this morning, this is also what God wants us to realize. That in the point of your failure, in the point of you falling down, stumbling, nais ng Panginoon, bumangon tayo dahil ang pag-ibig niya ang siyang tutulong sa atin para tayo ay magpatuloy na sundin ang Diyos sa buhay natin. Can you hear an amen? That is the power of the love of God. Not what the world teaches. That even if you enjoy sinning, even if you disobey God and purposely disobey God, the Lord will continue to love you. The truth is, to a certain degree, that may be a certain degree, no? Na sabi sa Romans chapter 5 that while we were still sinners, Christ died for us. This is how God demonstrated this love. But for what purpose? Not so for us to remain in sin, but for us to turn back to God and obey Him. Sundin ang ating Diyos. Amen. Pangatlo, it causes us to value others. We cannot say, di ba, that we love God if we do not value the other people around us, especially those that are in the household. Diba, sabi po ng Panginoon in 1 John, we cannot say that we love God na hindi natin, o paano natin masasabing minamahal natin ang Diyos kung yung mga tao, mga kapatid, nakitang-kita na natin ay hindi natin binibigyan ng halaga. And dalawang aspect, diba, yung ating kinover last week. Una po is through practical means, di ba? Sa kakayahang meron tayo, financially, practically, we help out. Pero pangalawa, what we can share is ourselves. Yan ang tunay na talagang pagpapakita na nagmamahal tayo sa mga kapatiran. Na tayo ay nagbabahagi kung ano yung meron tayo. Hindi lamang sa kayamanan, kung hindi yung ating oras. Yung kakayahang ibinigay ng Diyos sa atin, yan ay pagpapakita na nagpapahalaga tayo sa iba. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And all of those are possible to live for God, to
to obey God, to value the Lord, and value others because the love of God empowers us. The love of God is empowering. The love of God is empowering. Sabihin nga natin, the love of God is empowering. So that is what we will cover this morning. Sabi doon, hallelujah, sa 1 John chapter 4, 7 and 8, binasa na natin kanina, basahin na po natin sa Tagalog ito para naman mayroon tayong panibago pong maririnig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So what does this text tell us? That when one says that he knows the love of God, when one says na tayo ay nagmamahal sa Diyos, yan ay nagiging ugat para natin mahalin ng iba. Diba? When you say that you love God, you are loved by God, sabi diyan, iibigin mo ang iyong kapwa. And what is that? That's empowerment. What is that? You are being supplied by God capability to do the things that normally you won't do. Nung tayo ay wala pa sa Panginoon, it is but natural for us to just think about ourselves. It is but natural for us to think about our own concerns. Pero hindi ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, tinuturuan tayo para gawin yung mga bagay na hindi magagawa ng mga taong hindi kumikilala sa pag-ibig niya. Can I hear a big amen? So this morning, I pray that as we conclude this lesson, we would understand that as long as the Lord continues to love us, and that is what is happening, we will be empowered by Him to do the things that normally we don't do. Tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ang bumago sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos na ating natuklasan at naranasan, yan ang nagpabago sa atin at nabigyan tayo ng kakayahan na maipadama ang pag-ibig ng Diyos, una sa Kanya at pangalawa sa atin pong mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So God, forever loving us, empowers us to live lives that reflect that we truly know God. Sino dito ang nakakilala sa ating Diyos? Well, if you know God, and if you claim you know God, praise the Lord. You can live a life that reflects that you truly know God. Kasi marami pong pwedeng mag-claim, di ba, kilala na nila ang Diyos. Parang kung papaanong merong mga taong pwedeng mag-claim na kilala ninyo ako. Di ba? O kilala ng ibang tao si Pastor Mel. Sa panahon natin ngayon, di ba, with technology, pwede ngang magpanggap ang isang tao na siya yung isang tao. This world that we are living in can do steps to fake, di ba, that they are someone, and even fake that they know someone. Kaya nga nilang pikein yung ibang tao na sila yun eh. Yung pa kayang ipeke na alam nila at kilala nila yung ibang tao. Do you get what I am pointing out, church? So it is easy for someone to say that he knows God, pero ang totoo, merong mga bagay na magpapatunay na talagang kilala natin ang Diyos. At lahat ng atin pong mga kinover, living, obeying, valuing, and even an empowered life reflects that we truly know God. Tanungin mo yung katabi mo, kilala mo ba ang Diyos? Ano po ang sagot niya? Natatawa, Pastor. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nasa iyo, praise God, you know God, and God knows you. At ngayong araw na ito, ma-realize natin, dahil mahal tayo ng Diyos, tayo ay Kanyang patuloy na iibigin, mamumuhay tayo na nagpapatunay na kilala natin ang ating Diyos. Amen. We can only love, the truth is, we can only love when we know God. Let me say that again. We can only love when we know God.
Mamamahal lang natin talaga ang Diyos kung kilala natin siya. Can you hear an amen? If you know who God is, you will love Him. So the key is for us to understand that when we know God, you will love God naturally. Can you hear an amen? And we grow in that love as we know Him. Diba? Lalalim tayo sa pag-ibig ng Diyos na yon habang nakikilala natin siya. Parang nung una kayong, diba, nagsama ng iyong asawa, kahit na matagal na kayo magkakilala, pero meron pa rin ibang mga bagay na hindi mo matutuklasan, but after marriage, you will grow deeper in your knowledge. And because you will grow deeper in your knowledge, hopefully, matutuklasan ninyo ay mga positive. Diba? And that will cause you to love your spouse even more. Can I hear a big amen? At sa Diyos, tiyak wala tayong makikitang kapintasan. Sa kapwa mo, maaaring meron ka pang makita. Pero ang pag-ibig ng Diyos, sinuturuan tayo sa kabila ng makita nating kahinaan, magmamahal tayo. Can you hear an amen? Diba? That is the effect of the love of God. Although that grows in us, that's not automatic. You will learn to grow by that. Sino ba naman ang, diba, mag-a-appreciate ng isang tao sa buhay mo kung may mga ginagawang hindi tama sa'yo? Pero dahil ikaw ay lumalalim sa pag-ibig ng Diyos, natututunan nating mahalin yung iba. Diba? Despite of the errors that we see, we will love. And that is the power of the love of God. Can I hear a big amen? Pero ito ang totoo. Maapektuhan man tayo ng ibang tao pagdating sa ating pag-ibig sa kanila dahil meron tayong nakikitang kahinaan. Pero ito totoo. Wala kang makikitang kahinaan sa Diyos. Kaya walang dahilan para hindi mo siya ibigin. Walang dahilan para hindi mo ialay ang buhay mo sa Kanya. Dahil tiyak, lahat ng bagay na makikita natin at matutuklasan natin sa Diyos, pawang positive. Can we give the Lord a clap offering of praise? The more you know God, diba? Even in your worship, umpisa, nung ikaw ay bago palang mananampalataya, kung magtaas ka ng kamay, diba? Para ka nanunumpa sa watawat. Pero habang lumalalim ka sa pagkakilala sa Diyos, yung dalawang kamay mo, nililift mo na kay Lord. Bakit? Kasi nalalaman mo kung gaano siya kabuti. Nararanasan mo siya. Because when you know the Lord, you will grow deep in your love of God. Can I hear a big amen? Hallelujah. And the truth is this. Some of us might be wondering, Lord, or maybe we might be asking this to God, Lord, would you allow me, hallelujah, to love others? Meaning other things that are not aligned with you. Okay lang ba sa'yo, Lord, na mahalin ko yung paligid, sanlibutan, yung mga bagay na mag-aakay sa akin palayo sa'yo? Okay lang ba yun? Let's try to answer that question in 1 John chapter 2, 15 to 17. Do not love the world for the things or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. So to answer that question, okay lang ba na ako ay nasa pag-ibig ng Diyos, pero yung pag-ibig na inilalaan niya sa akin, ginagamit ko para mahalin ang mga bagay ng mundo? Is that acceptable before God? Because many think that is fine with God. Diba? You can live a life that is not living for God. Sa buhay mo, alam mong kilala mo ang Diyos, at meron kang katiyakan that you will be with God for eternity, pero while you're waiting for that, you continue to love the world.
Nakukuha po ba ninyo yung atin pong pinag-uusapan sa oras na to? Sabi sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. You cannot love two. You cannot say you love God and you also love the world. Can you hear an amen? Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. At ano yung kalooban ng Diyos yan? Verse 15, huwag nating ibigin ang mundo. Huwag nating mahalin ang paligid. Mahalin natin tanging ang Diyos lamang at mga bagay na naglalarawan sa Kanyang kalooban sa buhay natin. Nakakasusunod po ba tayo, mga kapatid? Sabi ni John, because yung heresy, di ba, nung time niya, at maging sa panahon natin ngayon, nag-proliferate. Yung okay lang na ikaw ay umiibig sa mundo, umiibig ka rin sa Diyos. Kasi naiintindihan naman ng Diyos yun. Mga kapatid, kung ganun lang din, bakit pa niya ibibigay ang buhay niya para tayo hanguin sa kasalanan? Kung okay lang din palang ibigin ng mundo. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, hindi pwedeng sabihin ng isang taong minamahal niya ang Diyos at minamahal din niya ang mundo. Isa lamang ang ating dapat ibigin at walang iba yan kundi ang Diyos. At yung mga bagay na kaibig-ibig sa Kanya, ang ating kapwa, di ba? Ang Kanyang iglesia, di ba? Tanggapin ang Kanyang calling and ministry sa atin, di ba? Ang Kanyang salita, ang Kanyang presensya, lahat na may kinalaman sa Diyos, ibigin natin. Dahil yon ay magpapakita na minamahal natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So through God's love abiding in us, we can overcome any foe in this world which is against His love. Sabi po doon ni Santiago, ni John, ang sino man nagmamahal sa Diyos ay hindi magmamahal sa sanlibutan. So nangangahulugan na pag tayo may pag-ibig mula sa Diyos, mapaglalabanan natin ang alok na pag-ibig ng mundo. Let me say that again. Pag tayo ay umaapaw sa pag-ibig ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang inaalok na peke na pag-ibig ng mundo. Ito po ang totoo. Ang Panginoon pinatunayan niya na kung gaano niya tayo kamahal. Ang mundo iba. Ang mundo, mag-aasam yan na ibigin mo yan hanggang sa matuyo ka. Hanggang sa mawalan ka. Na ibigay mo ng lahat. Diba? Pero ang mundo walang maibabalik sa'yo na panghabang panahon. Pero ang Diyos, pinatunayan niya na kung gaano niya tayo kamahal. Lahat ibinigay niya na sa atin. Kaya mga kapatid, kung yun ang meron tayo ngayon, mapagtatagumpayan natin ang pag-ibig laban sa sanlibutan. Pakisabi nga sa iyong katabi, sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos, mapagtatagumpayan mo ang anumang kalaban galing sa mundo, laban sa pag-ibig ng Diyos. We can choose to love God and resist the love of the world. And everyone says, Amen. We can resist that. Deception pag inisip natin na sa mundo natin makikita ang hinahanap natin. Sabi nga ni John, tanungin ninyo ang inyong mga sarili kung ang pag-ibig ng Diyos talaga ay nasa sa inyo.
Dahil ang sino mang nasa pag-ibig ng Diyos, hindi mamahalin ang sanlibutan. Palakpakan ho natin ang Diyos. And I mentioned that we can overcome any foe. Ano yung foe? Yung isa pong senador, di ba? Si Grace Foe. Hindi, Hallelujah. Hallelujah. Tuwan-tuwa ba kayo? Praise God. Sino yung foe? Foe is another word for enemy. And I would like to use this acronym within an acronym, di ba? To present to you, there are 3 foes that John listed na kaya nating mapagtagumpayan. Number 1, 1 John 4:17 to 19. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Darating ang araw, all of us will face God. All of us will be facing before Jesus Christ, the great judge. The question is, are you bold enough to face God? Meron po ba kayong tapang na harapin ang Diyos? Parang tahimik po kayo. Whether we like it or not, we will all face God. At sabi diyan, it is the love of God that perfects us. So that when the time comes that we will face the Lord, we will not be afraid. We will not be afraid. Because love is perfected amongst us. When on the day of judgment, we have boldness. Because as Jesus is, so are we in this world. How Jesus lived on earth is a privilege na natuklasan natin at ganoon din tayo pwedeng mabuhay. Sabi dyan ng Panginoon, through John, as He is, so are we in the world. Christ, who is at rest, He triumphed. Praise God. Ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos. Sabi dyan ng scripture, kung gaano ang Panginoong Jesucristo, ganon din tayo. God in His graciousness has turned us to people who are no longer fearful. Sabi po doon sa verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love him because he first loved us. So number 1, enemy. Napilit sinasaksak ng paligid ng mundo, maging ni Satanas sa atin, walang iba kundi fear. Fear. Sabi nga natin, fear. Takot. Alam niyo po, ang takot, pag yan is uncontrolled, when you live in fear, that can draw you away from your experience of God's grace. It's not that the Lord will not be gracious to you. Laging available yung grace niya. Yung provision niya laging nandun. Pero pag tayo ay nagsimula na mabuhay sa takot, that it comes to a point that it now depends on you. What you will eat, what you will wear, what you will do, what will happen in the future. Everything is drawn based on fear. It will turn us to a life that is void of our experience of God's grace. And one of the things that we are to be free of is a time that we can truly face God. Kasi the moment na kayo ay walang takot na harapin ng Diyos, what is there to fear in this world? Ano pang pwede na nating katakutan kung tayo ay hindi nangangambang harapin ng Diyos? Do you get what I'm trying to say? Are you still here? And what causes fear to be cast out of our life is the love of God. The love of God is the solution to all fears.
Tanungin mo nga yung katabi mo, meron ka bang kinakatakutan ngayon? Ano ang sagot niya? Meron. Mga kapatid, napakaklaro. The love of God casts out fear. It is the love of God that is a solution to all your fears. And everyone says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So being deep in God's perfect love empowers us to overcome any fear, now and beyond. Sabi nga ni John, sa pagharap natin sa Panginoon, hindi tayo matatakot. Tinanggal niya sa atin yung pangamba. Can you imagine your future is secured with Jesus? Secured, sigurado, tiyak ang buhay natin for eternity with God. So kung ganun ka-secure tayo sa ating future, sa ngayon, higit na dapat tayong hindi mangamba. Can I hear a big amen? Hindi tayo dapat mangamba sa ngayon. Dahil nga yung future natin, sinecure ni Lord eh. So whatever God is leading you to do, and you are perfected in the love of God, go ahead and do it, and do not fear. Because the love of God casts out all fear. And everyone says, Amen. Tanungin mo yung katabi mo, wala ka bang pag-aalinlangan na harapin mo ang Panginoong Jesucristo? Diba? Do you know that God is excited to meet us? He wants to be with us for the longest time. God has a purpose why He hasn't returned. Pero ang katotohanan, mga kapatid, He is coming back very soon. And the more that we hear that, I pray na hindi tayo magiging apathetic. Diba? Ano yung apathetic na? Hindi pa siguro babalik si Lord. Kasi sa tunay na nagmamahal, excited yon. Diba? Pag merong narinig mo na meron kang, yung asawa mo for example, nasa abroad, at sinabi na babalik na siya, hindi niya sinabi kung kailan, pero naririnig mo, malapit na akong bumalik. Excited ka. Hindi mo sasabihin sa kanya, pwede ba? Next month ka na lang o next year ka na lang umuwi? Because if you truly love your spouse, naririnig mo na mahal, di ba, naririnig mo na siya'y babalik na, hindi mo sasabihin sa kanyang, magpaka-delay ka pa. Ganon din ang bawat isang na kay Kristo. Hindi tayo nangangamba sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo dahil iniibig natin ang Diyos. Dahil minamahal natin ang Panginoon. Can I hear a big amen? And every one of us can face the Lord because He loves us and we are secured in His love. So the truth is we can face Jesus Christ with confidence because we are rooted in His love that bears fruits. Lagi ko pong babanggitin ang pag-ibig ng Diyos na mumunga. Ang pag-ibig ng Diyos, laging may patunay yan na nasa sa buhay natin. And what we'd like to emphasize is that while you are waiting, I am waiting for the return of Jesus Christ, may confidence tayo na haharap sa Kanya at tayo ay nag-uugat sa pag-ibig niya. At dahil tayo ay nakaugat sa pag-ibig niya, namumunga tayo. We are on fertile ground dahil ang pag-ibig ng Diyos, doon tayo nakatanim. And everyone says, Amen. We can bear fruits because we are loved by God. Pakisabi nga sa iyong katabi, mamumunga tayo. Mamumunga ka dahil nakatanim ka sa pag-ibig ng Diyos. And we can relate this doon sa binabanggit po ni John, love others. Love your fellow brethren. Kasi pag pinag-aralan natin yon, sanga-sanga yan eh. Mamaya makikita natin, di ba? Pero nais na idiin ni John, pag sinabing you are not to fear loving, that includes loving others.
Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot magmahal. Gusto ko lang pong bigyang konteksto pag sinabing magmahal, magmahal sa iglesia. Magmahal sa kapwa natin, mananampalataya. Di ba? Hindi natin iisipin, meron ba tayong makukuha sa taong to? We would like to put that in its right context din. Pag sinabing there is no fear in love, hindi tayo mag-aatubiling mahalin ang ating kapwa. Dahil tayo nagmamahal sa Diyos. Can I hear an amen? Kaya yung statement ng mundo, pag nagmahal ka, magtira ka sa sarili mo. Yan ay konsepto ng mundo. And by the way, bakit tayo magtitira sa sarili natin kung meron tayong pinaguhugutan na hindi nauubusan ng supply at walang iba yun kundi ang ating Panginoon? When you love the church, go all out. Love the church. As the Lord guides you. Can you hear a big amen? Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, hindi ako natatakot na mahalin ka at mahalin ang iglesia ng Panginoon. Bakit? Si Jesus Christ minahal sa church Ephesians declares, husband, love your wife as Christ loves the church. If we say that we love Christ, then we will love the church. And everyone says, Amen. So yan po yung unang kalaban. Pangalawang kalaban, if anyone says, I love God, pansinin po ninyo, ano po ang pinanggalingan natin? Verse 19. Tapos after nyan, verse 20. That's what I was trying to point out a while ago. Yung binabanggit na ang pag-ibig ng Panginoon nang tatagumpay laban sa takot, pagkatapos niyan, sabi ni John, if anyone loves or anyone says, I love God, and hates his brother, is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. Masahin natin sa Tagalog po. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Sino po dito ang nagmamahal po sa Diyos? Naturally, it will flow to our brothers and sisters in Christ. Yung others dyan, pag binasa natin sa English, diba, parang anyone. Kaya minsan nagkakaroon ng maling interpretation yung mga tao na pag nagmamahal ka, pero ang minamahal mo ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, si Lord pa rin ang gumagawa nun. For example, may asawa ka, tapos minahal mo yung iba. Sasabihin mo, gagamitin mo, si Lord yun love yun Kaya quinalify dito sa Tagalog at salamat. Pero sa English, kung talagang pag-uusapan natin at lalaliman natin ang ating pangunawa, maiintindihan natin yung others doon patungkol hindi sa world. Yung others doon patungkol kanino? Sa mga kapatid. Can I hear a big amen? Sino nakakasunod po dito? Ang kaaway magaling po mag-deceive Di ba? Kahit nga salita ng Diyos, pwede niyang baluktutin. Minsan maghahanap tayo ng mga talata para i-justify yung ating mga kagustuhan na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Tandaan natin sa Mark o sa Matthew chapter 4, si Satanas ginamit din ang salita ng Diyos para sabihin kay Jesus Christ, kung talagang anak ka ng Diyos, tumalong ka dyan. Kasi sasaluhin ka naman ng mga angels. Sino po nakakasunod ng atin pong binabanggit at sinasabi? You need to be very careful. Okay, we will go deeper in that. But this time, ano po ang pangalawang kalaban natin? Hindi lamang fear. The big O.
Offense. Sabihin nga natin, offense. Ano yung offense? Hinanakit. Tampo. Galit. Puot. The truth is, we can overcome offense. Sabi mo sa katabi mo, you can overcome offense. We can overcome offense. Paano? By the love of God. Pastor, kahit na ilan-ilang beses na akong ino-offend ng aking kapatid, ano sabi ng Panginoon? How many times should we forgive? 70 times 7. Ano ibig sabihin nung kalkulahin natin? 70 times 7 means forever. Countless. Of course, that doesn't mean that you will not correct. Kung ilang beses na nagkakamali kapatid mo at hindi mo na siya i-correct, may iba pong ibang usapan yun. Di, mahal ko siya kaya pinapabayaan ko lang siya magkamali na magkamali. Hindi tunay na pag-ibig yon. Ang pag-ibig, di ba? Hindi mo i-carry yung offense. Nasaktan ka pero hindi mo dadamdamin. Tingnan mo yung katabi mo kung may dinaramdam. Meron ba? Meron bang dinaramdam katabi mo? Ano sabi dyan? Let me say this. Through God's love, once again, papaano natin mapagtatagumpayan ang takot? Pag-ibig ng Diyos. Papaano din natin mapagtatagumpayan ang offense? Through the love of God. Kapatid, hindi tumitigil ang Diyos na mahalin ka. Hindi tumitigil ang Diyos na ibigin ako. And that's the reason why I stated there, we can be free from any offenses and not be bound by them. Hindi tayo dapat igapos ng ating naramdamang offense. At hindi din natin kinakailangang dalin yan kahit saan. Can I hear a big amen? Huwag tayong magkarga ng hinanakit. Can I hear a big amen? And this pertains not just to every one of you, but also pertains to me. Everyone is reminded by the Word of God, let us not be bound by offense. And let us not carry them. Huwag tayong magkarga ng offense. And everyone says, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Because offenses spoils our hearts. Tandaan po natin, ang puso natin pag may laman na offense, na-spoil ang heart natin. Ang sarap mong kainin. Mamaya, di ba, may kainan tayo. Tapos pagkita mo, merong palang, di ba? Di ba, merong pag ganun mo, may laman na, ayoko na magsalita. Di ba? Gugustuhin mo pa bang kainin yon? Sasabihin mo, Pastor, wala pa naman 5 minutes. Di ba? Pero pag may nakita ka sa masarap na hinain, tapos may nakahalo doon, it spoils your appetite. Can I hear a big amen? The same thing with the love of God. Alam niyo, the same thing with our hearts. Tayo ay pinalaya na ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng bagong puso. At nais niya, wag nating i-carry ang offense sa ating pong mga puso. And I tell you, it spoils your heart and it spoils relationship. Can you hear a big amen? Nakaka-apekto po ang offenses sa mga relationship. Amen. Sa mag-asawa, di ba, wala ka namang, example lang, wala ka namang ginawang major sin. You didn't commit adultery. No, you're still doing what is expected of you. Pero, may nararamdaman kang parang malayo kayo na kayong asawa. Hindi dahil may ginawa siyang malaki, kung hindi dahil meron kang daladalang offense. Can I hear a big amen? Nagbago na yung asawa mo, nakalaya na siya sa maling pagkadapa niya, pero dahil carry mo pa rin yung offense,
it continue to spoil your relationship. Once again, can you say to your seatmate, God has freed you by His love from offense. Alam niyo po, ito ay isa pong simpleng paraan ng kaaway para tayo po ay magkawatak-watak. He doesn't need to demonstrate his seeming power. Pero one thing that the enemy can do, just allow you and me to be offended. Can you hear an amen? I heard Pastor Vlad, sabi niya, offense, the enemy doesn't need to do anything. Let's look at Galatians chapter 5, 13 to 15 para natin makita kung gaano ka-powerful ang offense. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use your liberty as an opportunity for the flesh, but through love, what? Serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. And in verse 15, ano sabi? But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Ano po ang sabi ni Paul? Maglingkod kayo na may pagmamahalan. Maglingkod kayo na may pag-ibig sa bawat isa. Dahil nakapaloob dyan ang utos na mahalin ninyo ang inyong kapatid, kagaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Sapagkat kung hindi ninyo gagawin at ang gagawin ninyo, kayo ay magkagatan. Basahin nga natin sa Tagalog. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang iyong kalayaan para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo't magtulungan. Diba? Yan nga yung awit, diba? Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan kayo't magtulungan. Tama ba yung lyrics ko? Diba? Sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ngunit, sabi nga natin, ngunit, kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. That is how powerful offense is. Sabi nga ni Pastor Vlad, no? The enemy will just sit down and watch the church destroy itself. Why? Because of offense. Kaya mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag mong hahayaan ang offense mangibabaw sa buhay mo. At sa lahat ng minamahal ng Diyos, magsabi po ng Amen and Amen. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. So as God's people who love the church, we won't harbor offenses which can affect others and ourselves. Sino nagmamahal po sa church? Sino nagmamahal sa iglesia ng Panginoon? Amen. Dahil mahal natin ang church, hindi natin nahayaan na mag-carry tayo ng offense. Dahil pag may offense, sigurado affected ang church. Affected ang kapwa mo. And everyone says, Amen and Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, pinapatawad na kita. Let us free ourselves from offense. Last, Pastor, dalawa na. Dami naman nating kalaban. Diba? Anong letter na po tayo? E. 1 John 4, 4 to 6. You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. They are of the world, therefore they speak as of the world, and the world hears them. We are of God. He who knows God
hears us. He who is not of God does not hear us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Third enemy or foe na meron tayo is error. Primarily, error in teaching. Yan po ang isa sa pangunahin pong kalaban ng bawat isa sa atin. Maging maingat sa maling turo. Hindi lahat po ay dapat nating pakinggan. Let me tell you this, hindi lahat ng church o nagkiklaim na church, pare-parehas. Kung ang pinapangaral niyan ay taliwas sa turo ng Biblia, hindi yan dapat ine-entertain. Maghanap ka ng iglesia, maghanap ka ng mga ngaral ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Yung ipinapangaral ay ang Biblia. Ang pinapangaral ay yung tamang interpretation ng Biblia. Can I hear a big amen? Kaya sasabihin ko po sa inyo, hindi lahat pare-pareho. Hindi lahat ng may hawak na Biblia pare-pareho. At hindi natin sinasabi yan ng may pagmamayabang. Sinasabi natin yan ng may katotohanan. Dahil maging ang Panginoong Jesucristo, tinuruan ng kanyang mga alagad, i-discern ninyo at alamin ninyo kung ano ang nasa spirito ng tama at sa spirito ng kamalian. And everyone says, Amen. So before we have our communion, God's love gives us the discernment to overcome errors which the enemy tries to feed us. At sa panahon natin ngayon, marami po, madaling ma-deceive kung hindi po tayo maingat. Can I hear an amen? Madali pong ma-deceive. Minsan, iisip mo, daming followers. Sa nangyayari nga po ngayon sa news, kung sinusubaybay niyo po yung news, ewan ko, bakit po paulit-ulit na tinatawag na pastor? Sabi ko nga doon sa kina G nung isang araw, nawa ay hindi naman maka-apekto to sa mga lehitimo. Can you hear a big amen? Sa panahon natin ngayon, people can say things, can fabricate things, and it can affect the church. And while I was listening, kaya alam niyo po mga kapatid, we need to be very mindful of doctrine. When I was listening po doon sa portion po nung binanggit po ni Senator Risa, sabi niya, they are looking, kasi in aid of legislation lahat, di ba po? Tama po ba? May kikakrap silang batas. Ang isa po sa sinabi niya, we will look into the possibility of consent. Nung narinig ko yun, sabi ko, they are now going to look into consent. Ano ibig sabihin nun? They want to be clear, if you are part of a community, if you are part of a church, you have given your consent. And I tell you, when I was listening to that, sa loob-loob ko po, salamat Panginoon that we have started in that direction. If you are part of this church, if you are part of Reign in Life, you just don't hear it. You signify through a concrete expression that this church I choose to be part of. Kaya meron po tayong enlistment. It will safeguard your leadership. Dahil hindi lahat ng magsasabing taga Reign in Life kami, lalo na kung gagamitin po ito sa masama, we have a protection. We have something to show that these are the people who have said that they are willing to be part of this community. Nung naririnig ko nga po yun, naalala ko, di ba, last year, and I mentioned this 2 weeks ago, darating sa mundong ito, there will be a great divide. Malapit na pong dumating ang klarong pagkakaiba ng mga mananampalataya at hindi kumikilala sa Panginoon. At binanggit na po yan ng Biblia, Spirit of Truth and Spirit
of error. Ang kaaway, hindi lamang nga persecution. Ngayon, ang style niya, deception. Hindi niya kinakailangang i-torture ang tao. He would deceive people. At tayo bilang nasa iglesia, iingatan natin ang pananampalataya natin at poproteksyonan natin ang ating mga sarili laban sa maling aral. And everyone says, Amen. Sabi mo sa katabi mo, mapalad tayo kung tayo ay napag-iingatan sa maling aral. And everyone says, Amen. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa Kanya. So, sino-sino po, o ano po yung kalaban natin? Fear, offense, and error. Marami pa. Okay, kaya lang, baka pag nilista natin lahat, baka po kulang na po oras natin. Yan tatlong yan. More than enough for us to be reminded that we have an enemy in this world and we can overcome the enemy, the foe. How? Through the love of God. Let's have communion. Sige po, let's distribute po yung elements. Hallelujah. God is good. Salamat po, Kuya. Sa mga ngayon lamang po natin makakasama o nakasama, okay, yung tinapay po ay pag-alaala sa katawan ng Panginoon. Hindi po ito ang katawan ng Panginoon. No, this is the reminder that Christ gave His body, that He became flesh. Alam niyo po, one of the heresies before sa early church, at binanggit yan ni John, ang sino mang naniniwala na hindi naging laman ang Diyos, si Kristo, ay ang espiritu ng Antikristo. Kaya po yung pagkain natin ng tinapay ay pag-alaala na si Jesus ay naging tao. That we believe in the sacrifice of Jesus Christ. Hallelujah. At yung kanyang katawan ay sinubject niya sa pain, sa torture, sa punishment para tayo ay gumaling. Let us pray. Father, we give you glory and we give you praise for giving Jesus to us, na hindi lamang sa aming espiritu kami po ay may biyaya, kung hindi maging sa aming mga kalusugan. Kaya sa araw na ito, Panginoon, sino man po ang may karamdaman, dumaloy ang kagalingan sa Kanya. Just like what you have given us last Friday. We welcome your healing in our families. We welcome the power of the Holy Spirit that will heal anyone who is sick in our families. We thank you so much that ngayong umaga sa aming pagkain, dumadaloy ang kagalingan at kalakasan sa aming mga pisikal na pangangatawan. So we thank you, Lord, that we have healing. By your stripes, we are healed. Let's all partake with faith. Sabay-sabay po natin kainin na may pag-alaala sa ating Panginoon. Sa pag-inom natin ng katas ng ubas, maalala natin na ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. And through His blood, we have been sanctified. We have been separated from the world. We have been given the gift of righteousness. Romans 5:17, we have been gifted the gift of righteousness. Sa harapan ninyo, Diyos, sa inyo, Panginoon, kami po ay matuwid. Ang amin pong spirito ay bago. Ang buhay namin ay bago. Kaya po kami makapamumuhay ng naaayon sa bagong buhay na yung pinagkaloob. We are righteous people by faith in Jesus Christ.
And we thank you so much that today we can live a life that truly pleases you. In Jesus Christ's name, amen. Let's all partake with faith. Thank you, Jesus. We're blessed, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So at this point, tayo po ay magkakaloob. It's fourth Sunday. And fourth Sunday po, it's a reminder to all of us to give out of love, generosity to the pastoral ministry. Diba? So this is an opportunity for you to support the gospel through what God is doing in my life. And we give you the liberty to do so. Not out of compulsion, but out of generosity. Okay? For those who are joining us online, you can also support via our pages or mga accounts, no? Sa bank and even po sa GCash. So let us pray. Father, we give you glory and we give you praise that this morning we can be a channel of blessing, Lord. We have been blessed spiritually, and we know, Lord God, even in practical means, we can be a blessing to your servant. So we thank you so much that we can express your love, hallelujah, this morning by supporting the work of God. Salamat po, Panginoon. We just bring back to you all glory and all praises. In Jesus Christ's name, amen and amen. So we can give to the Lord with a cheerful heart. Okay, you can give dito po or even din po, thank you po kuya, even po sa GCash or yung mga bank accounts. So while we're giving, reminder lang po sa atin, yung ating pong camp meeting registration ay bukas pa po. Okay, hanggang sa huling araw no ng bago mag-camp meeting, which will be on May 24, 25, and 26. At announcement po sa lahat po na magjo-join po ng mga senior, we are giving 20% discount po sa inyo. Okay? So instead of 3,500, you will need to pay only 2,800. That includes shirt po hanggang April 15 kung babayaran nyo na po ng buo. And also yung mga 9 years old and below, instead of the regular 3,500, you would only need to pay 2,500. 2,000. Okay? At hindi po kasama po yung t-shirt doon sa mga bata. Kasi po, baka maliit, di ba? So, o malaki. So, kaya po hindi kasama. So, special case po yan. So, if you want your kid to have a camp shirt, okay, and a special shirt. And by the way, yung shirt po na ating pong ipoprovide for camp meeting ay hindi na po yung pinag-uusapan, na hindi na po yung every year na bago. No, we are looking into having another version. Okay, yung Rainer Ako, Kabahagi Tayo. So, yun po yung t-shirt na atin pong i-come up po sa camp meeting. So, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag na po ninyong pag-alinlanganan. Pagkakataon po ito. Okay? Napakalaki po ng lugar. Okay? Na pagdadausan po. At naka-reserve po yan para sa atin. Okay? So, ngayon pa lang, okay, ay mag-sign up na po kayo. And, another thing that I would like to report on, sa grasya ng Panginoon, yung ating pong kapatid na si Chloe, ay nakausap ko po siya nung kahapon. At siya po at kasama ng buong team po nila ay safe po doon sa lugar na kung saan sila dinala ng Panginoon. Palakpakan ho natin ang ating Diyos. Hallelujah. The ministry will continue to support the mission work. And isa pa po sa mga gagawin natin sa mga darating po na mga panahon is we will incorporate in our prayer cells, okay, magkakama po, lalo na po ang mga SMVPs po, ng group to pray for cities in Metro Manila, and isasama na po natin yung 3 nations. Ngayon, sisimulan po natin kung saan po tayo nakapagpadala po ng mga Rainers sa Uzbekistan, Pakistan, and we will include also Israel, IP. So yan 3 nations na yan, no? Aalagaan natin sa panalangin because ayaw natin masayang yung manatanim na salita ng Diyos sa buhay ng mga taong dinala ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa Kanya. And I would like to report also,
Yesterday po, matagumpay po yung ating pong SSS. At ngayon po, we are doing something extra. Hallelujah! What we have decided to do is, yung mobilization natin will not just be done before, the week before SSS, it will also be done after. So ngayon po, kahapon may mga youth po, di ba, na umattend sa Pateros. Kinausap po yon ni Jeric, ng mga ilan po mga leaders doon. At ang naging direction po, no, na after ng SSS, kung sino po yung mga ignited or mga kabataan na gusto pong i-meet sila. Okay? I-meet po natin sila. So next Friday, yung mga kabataan po na nagsabi, may mga ilan po sa kanila nagsabing babalik sila. So yung inani po ng Panginoon sa buhay po ng mga tao, aalagaan po natin. Pero ang katotohanan, mamamangha kayo kahit once a month po yung gawain, bumabalik. Kasi talagang ang Diyos ang gumagalaw sa puso po ng tao. And we want to expedite what God is doing. We want to equip people. We want to train people. Kaya po naglalaan po ng oras yung leadership po ng church para doon. So, Pastor, saan gagawin? Sa Jollibee din. So, I'm appealing to everyone, okay, extra care ito sa atin. Because what we want to do is that doon din sila. Kasi doon natin ginagawa yung SSS eh. So, madali pong sabihin sa kanila, saan tayo mag-meet, kuya? Dito rin. So, for those who would be willing to come, of course, dahil nasa Jollibee, di ba, hindi naman sa CR mag-meet up yun, di ba? Doon po sa table, di ba? So, we would extend something again to them. So, I would like to appeal to everyone. Evangelism, mission work, is alive in Reign in Life. If you haven't found it in your heart to give and support missions or evangelism, this is the time for you to do so. If you cannot come physically, you can give. You can give, you can supply. Pastor, nandyan kami. Kaisa kami, kahit kami makakarating, kahit ang pupunta doon, mga kabataan, kami ay susuporta. Di ba? Kami ay magbibigay para yung kakaining snacks ng mga batang iimbitahan at babalik, kami na ang maging daluin ng pagpapala. Let us work together. Talento, adikain, yaman, at oras. And every reigner in this place agree and say, Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Amen. So let's now proceed to the second portion. 1 John chapter 5, verses 3 to 5. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Before communion, we covered 3 foes, enemies. And we have understood that it is the love of God that causes us to overcome. But in John chapter 5, 3 to 5, inire-relate ni John yung pag-ibig ng Diyos saan? Sa pananampalataya. Klaro po, sabi John, if this is the love of God, that we keep His commandments. His commandments are not burdensome. And then He says, whoever is born of God, these are people who are born of love. These are people who overcome the world. How? By faith in Jesus Christ. The truth is, you cannot say you believe Jesus if you do not love Jesus. Let me say that again. We love or we believe Jesus because we love Jesus. We love Him. That's why we believe Him. Can you hear an amen? Di ko pwedeng sabihin sa asawa ko na mahal kita, pero hindi kita pinapaniwalaan. Hindi kita tinatrust. Hindi kita pinapakinggan. I cannot claim that I love my spouse, my wife, si Pia, if I will not listen to her. If every word she says, I do not believe.
Mga kapatid, babanggitin po natin, ang pananampalataya ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Tanong ko po, sino dito ang nakakaranas at nakakaalam ng pag-ibig ng Diyos? If you know God, you will believe God. You will trust Him. At ano ang epekto ng nananampalataya sa Panginoon? Na pagtatagumpayan niya ang sanlibutan. Na pagtatagumpayan natin ang sanlibutan. So, genuine faith in God is rooted in His perfect love for and through us. Ang tunay na pananampalataya nakaugat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin. We don't simply receive, but we give back to God that love. Sabihin nga natin sa ating katabi, hindi lang natin tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos, binabalik natin ito sa Diyos at sa ating kapwa dahil yan ang pananampalataya. Amen. Let's continue po. I'll end with this. I believe this is my last text. Ay, hindi pa, meron pa palang isa. Pastor, sa pagganyan mo, parang haba pa. Romans chapter 8, 35 to 38 to 39. I know you all know this. He who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, or nakedness, or sorrow, or sword? Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Sino dito ang alam niya minamahal siya ng Diyos? Amen! Diba? We can shout to the top of our lungs that God loves us, that God loves me. Can we say that with a big shout? God loves me. God loves me. Hallelujah. Diba? Sabi dyan, in all of these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, principalities, powers, things present or things to come, nor height nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. And everyone says, Amen. Sa text po na ating binasa, verse 35, question mark, who can separate us from the love of God? And then, may binanggit siya, in-highlight ni Paul. And bago po dito, may mga tanong din si Pablo. All of those questions, it pointed to one answer. At ano yung answer? Ano yung answer? Sa tanong ni Pablo, meron ba makakapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Sa previous verses, hindi ba natin tatanggapin ang lahat ng biyaya kasama ng Panginoon? Tayo ba ay mangangamba sa pagharap natin sa Diyos kung siya ang nagpapawalang sala? Ang dami niyang tanong. Pero lahat ng tanong na yun, sinagot lamang ng iisa. Walang makakapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. So let me say this to everyone. No question will be left unanswered when it is God's love we focus on. Lahat ng tanong na meron ka sa buhay mo, masasagot pag nakatuon ka sa pag-ibig ng Diyos. The moment that you put your eyes away from the love of God, questions will rise up. Maraming tanong sa buhay. Pero pag nakatuon tayo sa pag-ibig ng Diyos, masasagot lahat ng yan. Tanungin mo nga yung katabi mo, may tanong ka ba sa buhay? May mga tanong ka ba? Ba't ganito? Ba't ganyan? Ba't ganun? Lahat ng yan sasagutin ng pag-ibig ng Diyos. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa Kanya.
So our situation as we live for God won't stop Him from loving us because He already proves this. Or He already proved this in Christ Jesus. Letter D po yun. He already proved this in Christ Jesus. Di ba, hinighlight niya, kagutuman, paghihirap, di ba, pagtuligsa, lahat bang yan ay magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Hindi. Kaya sa lahat ng nandito, kung kayo'y nagugutom, Pastor, sa pagkagutom, ang solusyon, bilisan mo nang matapos. Pagkagutom, sabi po ni Paul, kahubaran, nothing can ever separate you from the love of God. Ibig sabihin yan, pag nakikita ka ng Panginoon, nang feeling mo sa sarili mo ay hindi ka karapat-dapat dahil ang dami mong problema, Lord, isipin natin, wag mo na lang kaming bigyan ng panahon. Yung iba na lang. Dahil ito naman ang sitwasyon namin. Ano sabi ni Pablo? Hindi. Hindi niya kaya tayong talikuran dahil mahal ka ng Diyos. Mahal niya tayo. Can you hear an amen? And the truth is, we can even be more than conquerors. Sabihin na nga natin, more than conquerors. This word is to prevail mightily. Hupernikao. Hupernikao, to be more than a conqueror. To prevail mightily. Kumbaga, ang pag-ibig ng Diyos, higit sa sagana, higit sa sapat, that you end up in the positive. So kung ikaw ay may problema, ang pag-ibig ng Diyos mas malawak kaysa sa problema mo. Can you hear na amen? Kung ikaw ay may taglay na pagsubok na binabato ng paligid, kagaya po noong kinover natin, yung foe, may fear ka ba? Diba? May offense ka ba? Meron ka bang error? The love of God allows you to be more than conqueror. The love of God allows us to overcome all enemies. And everyone says, Amen. So only through God's love do we experience overwhelming victory in our life in Him. What is overwhelming victory? It's like a landslide victory. Yung walang pagdududa, panalo. Can you hear an amen? Yun ang ibig sabihin ng overwhelming victory. At ano pa yan? Sa sports, blowout win. Ano yung blowout win? Yung kalaban ng team mo, 50 lang nang na-score. Kayo, 200. Pero bang ganun, Pastor? Sa basketball, kalaban, 50 lang na-score. Kayo, 200. Ang tawag doon, blowout win. Convincing win. Anong sabi po ng Scripture? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, we have a convincing win. Amen! Hindi lang tayo nagtagumpay na para tayong lumusot lang sa karayom. Hindi. Ang grasya ng Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataong makita ng paligid na talagang ang Diyos ay nagtagumpay sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Naging larawan ng buhay natin, ang Diyos natin ay mananagumpay. At hindi lang yung sumabit. Amen. Yung sabit nga, minsan tuwan-tuwa na tayo, di ba? Sa mga estudyante nandito, yung pumasa kayo dahil sumabit. Di ba, tuwan-tuwa na kayo? Proud na proud kayo? Uy, nakapasa ako, sabit. How much more? Yung hindi ka lamang, halilo, wala ngayon si Jamie, no? Pero kapon kinikwento, wala si Jamie ngayon? Nandyan. Kapon kinikwento po ni Ate Mean, si Jamie po ay hindi lang po Dean's Lister. President's Lister pa po si Jamie. Palakpakan natin ang Panginoon. Lahat yata uno. Hallelujah. Siguro hirap na hirap yung teacher. Puro uno. Meron pa ba mas mataas dito? At marami po tayong scholar na ganyan po ang kanila pong buhay. So we will have a formal announcement po sa mga matataas ang grade na mga scholar. Pakitaas po ang kamay. Parang wala nagtataas ang kamay mga scholar dito. So, overwhelming yung victory. Yan ang meron tayo kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, malakas sa palakpak para sa Kanya.
Hallelujah! And as we end, 1 John 4:16 to 19, we go back to the letter of John, and we have known and believe the love that God has for us. Sabi ni John, hindi lang namin nalaman, kung hindi, pinanampalatayanan namin. It's another thing for you to know, and it's another thing for you to believe. Pero ito po ang tiyak ako, you cannot say you believe without knowing. Ang belief, lagi pong may ground yun eh. Laging merong pinag-aangklahan yun. Kaya sa lahat na nakakakilala sa Diyos, nawa po sa grasya ng Panginoon, dumating tayo sa point na nananalig tayo sa Kanya at nananampalataya tayo sa pag-ibig niya. Amen. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. We love him because he first loved us. Basahin natin sa Tagalog, and this is where we will end. Kaya nakikilala natin, kaya nakilala na natin, at pinaniwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. And everyone says, Amen. Hallelujah. So it's not difficult. I would like to conclude with this. Last Friday, one of the things that God has stirred up in my heart, we can give to God everything. Why? Because God, it's not difficult to love God wholly, buong buo. If we're convinced that what we have entirely belongs to Him. Sa Tagalog, hindi mahirap maglaan ng buhay ng buo kung nananampalataya tayong lahat ng meron tayo galing sa Kanya. All of us will face God one of these days. Bakit? Kasi ang buhay natin sa Kanya eh. Kaya babalik tayo sa Kanya. Yun po yung gusto kong i-point dyan. Pag na-realize natin na ang oras natin sa Kanya, hindi tayo mahihirapang magbigay ng oras. Kasi darating po ang oras, babalik tayo sa Kanya. At ang nais niya, sa binigay niya sa atin, kinagamit natin para sa Kanya. Today, let us allow all the lessons that we have learned with this one simple truth. Lahat ng meron ako dahil inibig ako ng Diyos. He loved me first so I can love Him back. Hindi kaperaso, hindi konti. We can love the Lord wholly. And everyone says, Amen. And why are we convinced? Because Jesus already proved how much He loves us. Ang mundo, walang mapapatunayan. Ang pag-ibig ng Diyos at ang Diyos, pinatunayan na kung gaano niya tayo kamahal. Kaya ibigay natin lahat sa Kanya. And everyone says, Amen. So my conclusion, or in Christ Jesus, we experience God who is forever loving, causing us to love. Can you say to your seatmate, we will love because God loves us. Okay? We will be living for God. We will be obeying God. We will be valuing others. And we will also be empowered because of the love of God. Amen and amen. Today, let our conclusion be, alam niyo, sa preaching, marami tayong pwedeng gawing conclusion. Kanina while we were worshiping, pinaalala sa akin ng Panginoon, ang isang conclusion
na pwedeng gawin sa isang preaching is for you to worship God and give your life to Him. Today, our conclusion, sa lahat ng narinig natin, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ay hindi malaman ng ating isip kung hindi ang buhay natin buong buo ibibigay natin sa Kanya. So we will sing this song. Can we all rise up? And we will sing this song declaring as our response, as our conclusion, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I am awake, Lord, have your way in me. This is my desire. Let's pray. Father, we give you glory and we give you praise. Muli po, hindi na naman po kayo nagbigo sa amin. Dinala nyo kami sa huling linggo ng buwang ito. Maraming mga pagsubok, maraming mga pinagdaanan, pero nanatili ang pag-ibig ninyo sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, hindi lamang ang aming isip ang nais nyong mapuno. Sa lahat ng aming narinig, ang pagkatuto namin ay nakapaloob sa pag-alay namin ng buhay sa iyo. That is how we truly know that we have known you and you have loved us. So as our expression of worship and conclusion, Lord, this morning, we express our desire. This is my desire, to honor you, to give you praise, to give you our life. Thank you so much. Minister to your people this morning. Holy Spirit, reveal Jesus. Reveal the love of God. Kung meron pa dito mga nag-aalinlangan sa iyong pag-ibig, sa mga sandaling ito, Panginoon, akayin niyo ang bawat isa sa amin sa mas malalim na pagkaranas sa pagmamahal ninyo. And oftentimes, dumadating yon pag kami ay hahakbang na may pananampalataya, kung kami ay hahakbang ng walang pag-aatubili, na ihaalay namin ang buong buhay namin sa inyo, that's when we will really experience more your love. At sa araw na to, hindi mahirap ibigay ang lahat dahil ikaw ang nagbigay ng lahat sa amin. Everything that we have came from you. And this morning, we express our love. This is our desire to honor you. And sing this song to God. Thank you, Jesus. This is my desire, to honor you. Thank you, Jesus. Lord, with all my heart, I worship you, Lord. you. All that is within me.
Because God is forever loving us. We will be living for you. We will be obeying you. We will be valuing others. And we will be experiencing the empowering of your love. We choose to live not for ourselves. We choose to live for God. We choose to live for you, Lord. Everything that we have came from you. Lahat ng meron kami sa iyo. So gagamitin namin to para sa iyo. We will use everything that you've given to us, grounded in your love. And right now, Lord God, if there are people here who are fighting against fear, we declare your freedom over their life, Lord. Lahat po ng pangamba, lahat ng takot ay aming itinataas sa iyo. Hindi kami mabubuhay ng may takot. We will be living according to your perfect love. So right now, lahat ng nahihinder sa paglilingkod sa iyo, sa pagsunod sa iyong mga salita, dahil sa takot, right now, we declare, we will not be controlled by fear. We walk in the love of God. And right now, Lord, any one of us who has an offense, right now, Lord, we choose to forgive. We choose to let go of any offense. And if ever we have committed an offense against someone, we thank you that your grace is more than enough. And we accept that we have missed it. Pero yung aming pagkadapa, yung aming pagsakit, o naging dahilan kami na para masaktan ang iba, nagpapasalamat kami na hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. We will not allow offense to rule in this church. We will not allow ourselves to be bags, luggages that carry offense. We choose to forgive. We choose to let go because the love of God has been perfected in us already. Salamat, Panginoon. And lastly, Lord, as a pastor, my desire and my prayer is that you always keep your sheep shielded from any error. Lord, I pray that your sheep will truly know your voice, that we will not simply listen to anyone, but we will test the Spirit. We will be discerning of what is true, and we will reject any error because we want to continue. We want to stay in the truth. And this is the truth, that God loves us, that God gave Himself for us. This is love. Not that we love God, but He loved us and gave His Son, Jesus, to be the propitiation for our sins. Everything that we need is in God. Everything that we will long for is in God. So we reject all errors. We reject all lies. And we stand in the love of God. Salamat, Panginoon, sa grasya niyo sa buhay ng bawat isa. And we expect that as we welcome another month next week, by your grace, we will dwell deeper and deeper in your love as we discover another superlative of God, that you are boundlessly omnipotent. Walang bagay ang imposible sa iyo. Kaya maraming salamat, at sa buhay ng bawat isa, dadaloy ang pag-ibig namin sa iyo at maging sa aming mga kapatid. Sa inyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa natatanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise?
Hallelujah. Can we all lift up our hands towards God? Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological and spiritual family, as we all proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ to people around us, to cities in Metro Manila, and to the Philippines, and even to nations, proclaiming that Jesus Christ is coming back very soon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus Christ's name, Yeshua's name, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? And can we say to our brothers and sisters, we are part of God's family kingdom, for we are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po for joining, and for those who have connected with us via Rock, remember, reign in life through Jesus Christ. Hallelujah.